To admit, I really can't sleep. Lalo pa't parang paulit-ulit akong tinutuka ng aking konsensya habang iniisa-isa kong alalahanin ang lahat-lahat ng masasakit na bagay na ginawa at sinabi ko sa kanya simula pa nung una. Kasama na ron yung mga huli kong pananalita sa kanya a week before she left for the state 3 years ago at syempre, yung kani-kani na lang. Ako kaya ang isa sa dahilan ng kanyang depression. Malaki ba ang contribution ko kung bakit ayaw na niyang ilaban ang buhay niya? Shit, this whole situation is really driving me nuts. Hindi ko alam ang gagawin ko. Am I supposed to apologize? Or better yet, let everything go na lang hanggang sa makalimutan na niya ang mga sinabi ko sa kanya. At tungkol naman sa mga sinabi ko sa kanya recently, bakit ko nga ba nasabi ang mga yun? Is it really because I hate her that much? O baka naman nagsiselos nga lang ako. Nagsiselos dahil kung kailan nagbago na siya, saka naman siya tila nagkagusto sa iba. It was a struggle the next day. Bukod kasi sa wala akong tulog, ay napakagulo pa rin ang aking isipan. Lulugulugo akong nagmaneho papasok ng school. Inaantok kahit makailang beses akong kamuntik ng maaksidente. I think I'm really having a bad day. Kung bakit naman kasi sumabay pa ang mga kamalasan ko sa araw na pinaniniwalaan ng mga mapamahiin na malas ang araw daw. It's Friday the 13th today. Ang araw na kinatatakutan ng mga Tuskaydo Kapovic. Ang araw kong nasa bahay lamang ngayon sina mami at daddy. Dahil dalawa na nga sila sa marami mga superstitious na taong personal na kilala ko. Natatakot daw sila na malasin sa araw nito. Ang pilosopiya ko naman, minamalas din naman ang mga tao sa ibang araw. Bakit naman kailangan ibunto nilang lahat ang sisi sa Friday the 13th? Isang malakas na pag-atungal ng pusa ang aking narinig. Anak ng, ano yun, pusang itim? Bigla na lamang kasi itong sumalubong sa windshield ng kotse ko habang pumaparada na ako sa car park ng university. Mabuti na lang at marahan ang pagmamaneho ko kung hindi patay siyang pusa siya. Ako habang naglalakad naman papunta sa unang klase ko, may 3 tangingot na estudyante kasi nang bigla na lamang sumalubong sa akin. Kamuntik na tuloy mabitawan ang laptop ko. Inayos ko na ang sarili ko nang ginulantang naman ako ng isang malaking itim na pusa na nakaharang sa mismong dinadaanan ko. I suppose this was the same black cat I almost turned over, and it creeps me out that it stares at me as I come closer to what it was. Nagmadali akong lampasan yun, hoping it's just one of these stray cats na nagkaroon lang ng nakasalubong ko ng 2 beses. But my high hopes plunged too quickly when I noticed that the same black cat is following me. What the heck? It even waited for me outside the door while I was inside the classroom. What is this? Why is this creepy cat following me? At bakit ganyan na naman ang mukha mo? Kulang ka na naman ba sa tulog? Salubong sa akin ni Kayla habang papupuo ako sa harapan niya sa cafeteria. Can you see that cat? Tanong ko agad sa kanya, totally ignoring her first question. What cat? That black cat. Habang inunguso ko ang aking likuran. I see no black cat. Lumingon ako. Wala na nga ito. But I could have sworn I saw that it was following me up the cafeteria. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Kayla afterwards. Yeah, I'm alright. Medyo ninervous na mga sa mga kaibang nangyayari sa akin sa araw na ito. Are you mad at me? Si Kayla ulit habang inilalabas ko na ang mga libro ko. I mean dahil sa pagsusumbong ko kay Tito Tristan. Nope, sagot ko. You're alright. Are you sure? Yup, pilit itinatago ang napakagulo kong isipan. You see ya coming. Not today. Hindi siya pumasok, aniya. Ewan ko ba sa babaeng yun, masama na naman daw ang pakiramdam niya. But you know what? I think, about what? I think she's just depressed. Para kasing binasted mo na naman siya kahapon sa 2nd pagkakataon. Tumawa siya. Ano naman, pagpapatay mali siya ko. May Travis na naman siya, diba? At yun, isa pa yung tarantadong yun sa problema niya. What do you mean? Binasted na niya si Travis, no? Ha? Kailan pa? Kagami-michinis mo. Lokong lalaki yun. Akala ko siya na ang knight in shining armor ni siya. Ang manyak naman pala nun. Bakit? Anong ginawa sa kanya ni Travis? Ano pa? Dito advances na hindi naman nagustuhan ni Sia. Kaya binasta niya to ora mismo. Ang kaso ay ano? He forced her to make out with him in his car. Mabuti na lang at nakatakbo siya. She called me to pick her up at the bus stop. Pero mukhang sumama ang pakiramdam niya out of exhaustion. Dahil medyo malayo-laro yun ang tinakbo niya. Tapos basang-basa pa siya dahil umulan pala kagabi. What the fuck? How could have known that Mr. Popular Deckhead is such a desperate maniac? Is she home? Tanong ko kay Kayla.
Oo, bakit? Dadalawin mo? Nakangisi siya. 2 buntong hininga at 3 kurap bago ko nasabing, yes. Good afternoon po, Tita Mitch. Bungad ko kay Tita Mitch na siyang nagbukas ng gate matapos kong mag-doorbell sa kabilang. Or Eric, gulat na gulat siya to see me. What a pleasant surprise. Napakamot ako. Medyo nahihiya. Ang nakakaabala po ba ako? Naku, hindi. Nagulat lang ako. Ngayon ka pa lang kasi napadaan dito sa amin. Ano bang sadya mo, iyo? Nandyan po ba si Sia? Ha? Oo, bakit? Gusto mo ba siyang makausap? Napakamot akong muli. Medyo yumpo. Opo, sana. Kung hindi po sana makakaabala sa kanya. Naku, hindi. Halika dit. Napasilip siya sa likuran ko. Mukhang nakita niya ang kotse kong nakaparada sa harapan ng kanilang gate. Bubuksan ko na lang itong buong gate para maiparada mo ang kotse mo rito sa loob. Mahirap na. May mga loko-loko kasi rito sa amin. Baka mapagtripan pa ang sasakyan mo. Mukhang bago pa naman. Tatawa-tawa ito. Hindi naman po. Pinaglumaan na po ni Daddy yan. Alaga ko lang po ng linis kaya mukhang bago. Ganun ba? Nakangiti siya. O siya, bubuksan ko na tong gate para maiparada mo na rito sa loob. Salamat po, tita. Ako bago ako bumalik sa kotse ko para maiparada ko rito sa kanilang garay. O halika na, iho. Pagyaya sa akin ni Tita Mitch habang lumalabas ako ng kotse ko. I think she's at the poolside habang naglalakad na. Kami papunta sa tinutukoy niyang parte ng bahay nila. Meron kasi siyang hammock doon na paborito niyang tambayan to take a nap. The poolside she was talking about is an indoor swimming pool. Hindi man yun kasing laki ng outdoor swimming pool namin, ay mas nagustuhan ko ang pool nila. May bubungan kasi ito at enclosed sa fiberglass walls at sliding door. It was very cozy and warm na para bang ang sarap tambayan. Pwedeng mag-swimming at magbabad lang sa tubig kahit tag-ulan. She was asleep in the hammock when we got there. Gigisingin sana siya ni Tita Mitch pero pinigilan ko ito. Pabulong na sinabi ko sa kanya na maghihintay na lamang ako sa paggising niya. Total may mga dala naman akong ebook reader and music player to entertain myself. Are you sure? Pabulong na tanong niya sa akin. Yes, tita. Bulong ko pabalik. Kasi padadalhan na lang kita ng merienda rito ha. Meron lang akong aasikasuhin sandali. Kung kailangan mo ako nandun lang ako sa living room. Okay? Opo, tita. Salamat po. As planned, entertain ko na lang ang sarili ko gamit ang daladala kong gadget. I was putting my earplugs ang dumating ang katulong nila na nagdala ng isang tray ng refreshment. I'm not really famished kaya hindi ko nagalaw yun. Itinuloy ko na lamang muna ang pagbabasa ko sa ebook ko while I am listening to my playlist. I was in the middle of my reading when I thought I saw something quick pass by the corner of my eye. Nagulat ako. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao ron kundi ako at si Sia. Thinking it might just be my imagination, bumalik na lang ako sa pagbabasa ko ng libro at pakikinig ng music. Akala ko okay na, pero wala pang 1 minuto nang parang may shadowy figure na mabilis na dumaan. Tinignan ko ang paligid at location ng windows walls at ang pagtagos ng liwanag sa bintana. Hoping that psychic could explain why there's a shadowy figure that seems to come back and forth by my side while I am facing Sia. Simentadong padar ang kabilang gilid namin ni Sia. Wala namang bintana o any opening doon na pwedeng tagusan ng liwanag mula sa labas bagay na maaaring maglikha ng shadowy silhouette. Kung sakali mang may dumaan na kahit anong opaque figure between the light and the window na may transparent or translucent na quantity of matter. I tried to ignore it for the second time pero wala pang 10 segundong nakakabalik ako sa pagbabasa nang may dumaan na naman. That's it. This is creeping me out. What the hell was that? Natatarantang lumingali-ngali ako hoping to find some logical explanation on what I saw. Pero imbis na explanation nanindig lang ang balahibi ko. Para kasing may bumunga na malamig na hangin sa aking batok. Dahil doon ay napahawak ako sa aking batok. Medyo kiniskis yun at lumingin sa aking likuran. Wala naman akong nakita. Nasa gitna ako ng biglang pagkabahala ng, "Hey!" pagbati sa akin ni Sia. Nagulat ko naman. Napalundag tuloy ako sa pagkakitla. "Geez, Sia!" Ako habang hinahaplos ang aking dibdib. "Are you trying to kill me? I bet I look as pale as a covered..." I'm sorry, nakangiti siya. Kinakamot-kamot ang kanyang sentido. Are you okay? Bakit parang takot na takot ka? Wala. Medyo kinakabahan lang kasi. Hindi ako nagpaalam sa bahay. Yes, yun ang dahilan. What are you doing here? Namumula na ngayon ang mukha niya. Hindi ako nagsalita kaagad. Kasi medyo lumundag-lundag ako to shake my pacify myself a little bit. Ang gusto sana kitang makausap. Ako, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Tungkol saan naman? Tungkol sana kahapon.
Gusto ko sanang personal na mag-sorry. What I said against you was uncalled for. Ayun ba? Okay lang yun. Medyo hard nga to the point na napaiyak mo ako. It was uncanny na tumatawa pa siya. Pero totoo naman ang sinabi ko. I'm desperate and easy to get. I shouldn't have said that. Totoo man o hindi. There was an awkward silence after. Para kay may mga timang na hindi makuhang tingnan ng isa't isa. Yun lang ba ang ipinunta mo rito? Pagputol niya sa nakakailang nakahitahimikan yun. Yes sort of. Okay. Tumangutang mo siya. Are we good? Yes, sure. You forgive me na. Oo, don't worry. It's the only thing you're worried about. Ang bilis mo namang magpatawad. Nakangising sabi ko. Hindi mo man lang ba ako parurusahan? Bakit? Nakabungis ni Sia. Ano bang gusto mong parusa? What? Sagot ko. Saan ka nakakita na yung parurusahan pang mamimili ng parusa sa kanya? Baka kasi kapag ako ang pumili, hindi mo kayanin. Hindi ko kakayanin. Is there really such a thing? Yabang, paberong reaction niya. Bring it on. I'll do it. Whatever it is. Siguraduhin mong mahirap ha. Are you sure? I'm sure. Natahimik siya sandali. Napamuntong hininga ng ilang beses bago niya sinabing, please write me a hate letter. Ano raw? Hate letter? Anong hate letter? Yung opposite ng love letter. Tumama siya. I want you to write a hate letter in less than 500 words. Her eyes seems glassy. Parang naiiyak na hindi naman. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat-lahat na ayaw mo sa akin at sa closing remarks, gusto kong ilagay mo kung bakit. Kung bakit ano? Kung bakit hindi mo ako magugustuhan kahit kailan. Napakunot ang noo ko. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit gayon ang parusa niya sa akin. Why do you want me to write something like that? Tanong ko na. Ngumiti siya bagamat medyo nanginginig. I had a terrible short-term memory. Nakangiti man siya. Halatang may pait sa bawat salitang binibitiwan niya. I need it handy para I could read it again and again hanggang sa mag-sink in sa kakapirasong kokote ko na may mga bagay na dapat tinatanggap ko na lamang ng buong puso para hindi na ako makaperwisyo at makakabigat sa mga taong nakapaligid sa akin. Tumawa siya pero nanginginig pa rin. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang hiningan ko niyan, si Kyla rin at yung mga friends ko sa States. I'm not sure I'm satisfied with your answer, siya. Basta yun na yun, ikaw ang humingi ng parusa, diba? So yun ang parusa ko sa'yo. So I know I'll be an easier punishment for you dahil kung seryosong parusang ibibigay ko sa'yo, I'll ask for a love letter. Humalakhak siya. Kung yun ang hihingin ko, baka kahit one word wala kang maisulat. Kaya mabuti na yung hate letter para mas marami kang maisulat. Habaan mo ha. She was laughing about it, but I don't think it's funny. I'm clueless at first, pero hindi naman ako tanga para hindi ma-figure out na humahanap lang siya ng mga maraming dahilan para hindi na siya magpagaling na crazy tripping.